Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po ulit mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Programa po kung saan hatid namin ang kaalaman, balita at talakayan na iikot po sa sektor ng agrikultura. And of course, para po sa umagang ito, umpisahan po muna natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, sa gitna ng mga problema at bigat ng araw, panalangin po namin ay ang iyong lakas at liwanag. Lord, gabayan mo ang bawat hakbang namin upang manatiling matatag, mahinahon at may pag-asa. Ipaalala mo po na hindi kami nag-iisa at na may dahilan ang lahat ng pinagdaraanan namin. Naway mapuno ang puso namin ng tapang at kapanatagan habang tinatapos namin ang araw na ito. Tinataas din po namin, Lord, ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang kapayapaan ay bunga ng pagtanggap, hindi ng pagtakas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. At ngayon po ay araw ng Sabado, ikahuli na po sa buwan ng Nobyembre, November 29, 2025. At welcome po sa Season 7, Episode 48 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lamang po ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook, sa mga hindi pa po nakakaalam at nakakapag-subscribe, nakakapag-follow sa 702 DZAS FEBC Radio TV po tayo. And of course sa radyo, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo. At yung mga tinatawag po natin na personal missionary radio, sa Telapihitang 702 po tayo sa AM band. Let us know kamusta po yung aming sagap sa inyong lugar, kung saan man po kayo nakikinig. At present po sa attendance natin, nais lang po natin bigyan ng puwang ating mga listeners na nagbibigay po ng kanilang mensahe sa atin. Si Ma'am Helen Arellano po na nagsasabing hindi siya nakapakinig last Saturday dahil namamalengke po siya. At sabi niya po ay ang taas ng bilihin. Sino po ba sa inyo dito ang nakaka-relate? Ano po? Ang sabi pa po ni Ma'am Helen, ang sibuyas runner-up. Grabe. Yun. Parehas po tayong November ang birthday, Ma'am Helen. Belated happy birthday or advance. Since 29 po ngayon, edi syempre bukas po no kung advance. Pero kung lumipas na po inyong kaarawan ay belated happy birthday din po. Thank you so much po sa inyong greetings. God bless as well. At mula po kay Sir Ronald Young, God is good all the time. Wonderful and victorious Saturday morning everyone. Gayon din po, magandang umaga kina Cory Kalingasan, Nestor Ballesteros, Mel Supat, Elvira Boyugan, Noy Salcedo, pagbati rin po ng belated happy birthday kay Pastor Don de la Cruz, mula po yan kay Ma'am Marilu Barbosa de Osera, at bumabati rin ng magandang umaga sina Sir Epifanio Salvador na nag-share din po ng ating episode, Ma'am Nora Cancela, Ma'am Yu Forcina Bernardino, Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po Miss Ella at sa mga listeners ng MNP.
Ayan, at good morning din po, nabanggit pa natin, hindi pa siguro, si Ma'am Felicidad Kaidik Madrideo si Espiritu, listening from Calizon, Kalumpit, Bulacan naman po, si Ma'am Evangeline Manggubat. Blessed morning po, Ma'am Unad na Pilipino, Ma'am Ella Arsiaga, at gayon din po, ayan, bumabati din pala si Ma'am Felicidad ng good morning or blessed morning para po sa mga kapwa niyang tagapakinig ng programang Maunad na Pilipino. At nagpapasalamat tayo syempre through your message. Ayun, thank you Lord sa bagong buhay at pag-asa. Every gising is a blessing. Thank you so much po. Meron pa po ba kaming na-miss out? Yun po, thank you so much po sa inyong mga mensahe. Meron pa po kay Ma'am Leonida Tela sa Cadarubio. Blessed Saturday po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng listeners ng Maunad na Pilipino. Pabati ng belated happy birthday noong November 27 sa kanyang manugang na si Ma'am Maria Cristina Nisola. Ayun, God bless always. God bless po sa inyong ministry. Amen. Thank you so much po. And for this morning, makasama po natin si Mr. Muhammad Yusuf Omar. Siya po ay trainer ng Salam Nature's Farm in Ipil, Zamboanga, Sibugay. At ang kanya pong tatalakayin kasama natin ngayong araw na ito ay ang RCEF TOT or Training of Trainers on Farm Business School. So, aside po dyan, by the way, yan po ay katuwang natin kasama ang, katuwang po natin dyan ang Agricultural Training Institute. Yan po ang segment natin with them, ang Agri On Air. Tunghayan din, bukod po diyan, ang Regions on the Go, Unad Komunidad, kung saan katuwang po natin sa segment na yan ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment po na kung tawagin natin dito sa Maunad na Pilipino ay Batid Ba Ninyo? Siyempre, lahat po yung nahatid namin sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong uknay sa agrikultura. At narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Inilunsad ang Department of Agriculture Cordillera ng ikalawang bugso ng distribution caravan para sa rice production input sa lalawigan ng Abra, partikular na ang bayan ng Laganilang at Luba noong Nobyembre 13 at 14 bilang suporta sa mga magsasakang nagtatanim ng hybrid at certified na binhi ngayong dry season. Umabot sa 781 rice farmers ang tumanggap ng urea at complete fertilizer. Sa bilang na ito, 180 na magsasaka mula sa 7 barangay ng Luba ang nakatanggap ng mahigit 220 bags ng abono, habang 601 na magsasaka naman mula sa 11 barangay ng Laganilang ang nakakuha ng 741 bags. Layunin ng interbensyon na pataasin ang produksyon ng palay batay sa alokasyon ng 1 bag ng urea at 1 bag ng complete fertilizer kada ektarya. Gayunman, lumalabas sa mga pag-aaral sa Abra na maaaring kailanganin ng hanggang 10 bag ng abono kada ektarya upang maabot ang pinakamataas na ani. Dahil dito, hinihikayat ng DA ang mga magsasaka na dagdagan pa ang kanilang aplikasyon ng abono kung may kakayahan. Ayon kay Abra Team Leader Maricel Marafo, nauunawaan ng ahensya na maaaring hindi sapat ang 2 bag na ibinibigay ng programa. Ngunit hanggat tama ang paggamit ng suporta, nakahanda ang DA na magbigay pa ng karagdagang tulong sa mga susunod na panahon. Para sa DA Cordillera, CJ Waitan, nag-uulat. Regional Indigenous People Summit ng DA4A nagbigay daan sa mga bagong pagkakataon para sa IP communities. Lumahok nga ang 62 katutubo mula sa lalawigan ng Rizal at Quezon sa kauna-unahang Regional Indigenous Peoples o IP Summit na pinangunahan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K program noong 18 hanggang 20 ng Nobyembre sa Lucena City, Quezon. Sa temang lakas at kaunlaran ng katutubo, pagsulong ng kabuhayan sa agrikultura sa bisa ng pagkakaisa at suporta, layo ng pagtitipo na palakasin ang pagkakakilanlan at partisipasyon ng mga katutubo ng rehiyon sa sektor ng agrikultura. Tinalakay sa summit ang mas maayos na pamamahala ng lupang ninuno, pagpapatatag ng boses ng IP sa lokal na pamahalaan, at pagtataguyod ng pangmatagalang kaunlaran sa larangan ng negosyo, pangangalaga sa kalikasan at mga programang panlipunan.
Hiniling ni Honorable Telma Aumentado, Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Quezon, na umabot sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan ang pagpapahalagang ipinakita sa pagtitipong ito upang mas matulungan ang mga katutubo. Dagdag naman ni Gilbert Lopez, isang kabataang katutubo mula sa Rizal, na malaking inspirasyon para sa kanila ang pagkilala at suporta na natanggap nila, at ito raw ay nagbubukas ng pag-asa para sa mga kabataang IP na mas mapalakas ang kanilang boses at kultura. Ito si Danny Cadalus para sa Balitang Sakahan. Department of Agriculture, Western Visayas at Central Philippine University pinalakas ang agripreneurship sa pamamagitan ng Organic Farmers, Agri-Fair at exhibits. Sa temang halina at kumita sa organikong agrikultura, binagyang diin ng pagdiriwang ng Organic Agriculture Awareness Month ngayong taon na ang organikong pagsasaka ay hindi lamang isang napapanatiling gawain kundi isa ring kapaki-pakinabang na kabuhayan. Itinampok ng Department of Agriculture, Western Visayas, katuwang ang Central Philippine University College of Agriculture and Environmental Sciences ang Organic Farmers Agri-Fair and Exhibits noong Nobyembre 12 hanggang 14 taong 2025 sa grounds ng CPU Campus sa lungsod ng Iloilo. Layunin ng taunang pagdiriwang na ipakita ang mahalagang papel ng organikong agrikultura sa pagbabawas ng pagdepende sa synthetic inputs, paglikha ng trabaho sa kanayunan at pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng premium market opportunities. Pinagsama-sama ng 3 araw na Agri-Fair ang iba't ibang asosasyon ng mga magsasaka, agripreneurs at lokal na mga produser sa Western Visayas. Bawat isa ay nagpakita ng kanilang pinakamaganda na organikong ani at mga produktong may dagdag halaga. Kabilang sa mga kalahok, ang Organic Farmers and Producers Association ng New Lucena, Integrated Diversified Farmers Association ng Zaraga, Iloilo Young Agripreneurs Association, YFC Antique, Pototan Organic Practitioners Association, Cabatuan Organic Farmers and Practitioners Association, BAT Integrated Farm, CJ Medical Fruit Juice, Produkto de Iloilo, Armis Ice Cream, DAO Organic Farming Producers and Trades Association, Tubungan Vegetable Producers Association, Estancia Dried Fish, Dumangas Mushroom Association, Namocon Farmers Association. Nagpakita ng suporta ang mga estudyante, guro at kawani ng CPU sa pamamagitan ng pagbili ng lokal at organikong produkto tulad ng mga prutas, gulay, tuyo, kamote at mushroom chips, homemade ice cream at mga ornamental plants gaya ng strawberries at pomegranates. Bukod sa Agri-Fair, tampok din sa 3 araw na selebrasyon ang iba't ibang paligsahan at gawain tulad ng Organic Food Cooking Contest, Research Symposium, Seminar at Capability Building Sessions at Folk Media Contest. Layunin ng mga ito na mapalawak ang kaalaman, kasanayan at kamalayan tungkol sa organikong agrikultura. Hindi lamang nakapaloob sa campus ng CPU ang aktibidad. Hinikayat din ang publiko na bumisita at bumili ng lokal na organikong produkto direkta mula sa mga magsasaka upang lalo pang isulong ang praktis at paggamit ng organikong agrikultura sa buong rehiyon. Sa mensaheng ipinabatid ni Department of Agriculture Western Visayas Regional Executive Director Dennis R. Arpia at Regional Technical Director for Research and Regulations at Organic Agriculture Program Focal Person Zerlina B. Cuello, binigyang diin ni Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Mayan Graho ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng entrepreneurial mindset ng mga magsasaka alinsunod sa Republic Act 11321 o sa GIPSAKA Act. Ipinunto ni Graho na ang pag-uugnay ng organikong pagsasaka sa prinsipyong pang-agribusiness ay magbubukas pa ng mas maraming oportunidad sa merkado at magtataguyod ng eksklusibong pag-unlad sa mga pamayanang rural. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Iloilo City Agriculturist Inigo D. Garingalaw na dapat kilalanin ang mga magsasaka hindi lamang bilang produser kundi bilang mga negosyante at tagapangalaga ng kalikasan.
Ibinahagi din ni Garin Galao na patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Iloilo ang urban at peri-urban agriculture upang bigyang kapangyarihan ang mga komunidad na magtanim, mag-compost at gumawa ng sarili nilang pagkain. Kasabay ng patuloy na paglaki ng mga sentrong urban, binigyang diin niya ang kahalagahan ng circular economy kung saan nare-reuse at nagiging kapaki-pakinabang na yaman ang organic waste. Sa pamamagitan ng pagtulungan ng Department of Agriculture at ng CPU, itinampok ng Organic Farmers Agri-Fair and Exhibits kung paanong ang organikong agrikultura ay nagsisilbing matatag na kabuhayan, resilient na food system at isang nagpapanatiling paraan ng pamumuhay. Pinagtibay din ng kaganapan ng pangako ng Department of Agriculture Western Visayas na palakasin ang market linkages, itaguyod ang agripreneurship at suportahan ang mga organic farmers upang makamit ang parehong kakayahan, kumita at ang pagpapanatili. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, malinaw ang mensahe. Ang organikong agrikultura ay hindi lamang paraan ng pagsasaka. Ito ay isang kilusan tungo sa mas nagpapanatili at inklusibong kinabukasan para sa agrikultura sa Western Visayas. Para sa Maunlad na Pilipino, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas 6. Patuloy ang pagtulong ng Department of Agriculture Caraga sa mga magsasaka upang sila ay maging negosyante. Upang maisulong ito, isinagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development or SAAD program ang Business Model Canvas or BMC training kamakailan. Dumalo sa naturang pagsasanay ang 12 Farmers Association or FA na ginanap sa Siargao Islands, Surigao del Norte. Layo nito na matulungan ng mga magsasaka na maintindihan lalo ang koneksyon at kalagahan ng produksyon at pagninegosyo. Sa naturang paraan, mas mabigyan ng mga magsasaka ng kakayahan na kikita pa kaysa bilang producer lamang. Ito si Aurel Aray sa Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Yan, para po sa ating panibagong edisyon ng ating segment, katuwang po ang ating Department of Agriculture Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air. At pag-usapan po natin sa araw na ito ang tungkol sa ating RCEV Training of Trainers on Farm Business School. At para po sa ating diskusyon na ito at kwentuhan, makakasama po natin si Mr. Muhammad Yusuf Omar, trainer po ng Salam Nature's Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Welcome po, Sir Mad, sa ating programa. Kamusta po kayo? Okay naman po. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. At yes po, I'm happy to be here po. We're so happy din po na makasama kayo at dahil nga po dyan, nais po natin sa mga listeners po natin, syempre, they might be interested to know paano po ba tayo napunta sa pagsasaka? Ano po yung mga nag-udyok sa atin na ma-involve po sa pagpa-farm? Actually, ang background ko po is hindi po talaga sa agriculture. Nakapagtapos po ako ng AB Psychology back in 2020 at sa ano po yun sa Jensan, South Cotabato. So medyo malayo po dito sa Municipality of Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, pagkatapos ko po mag-psychology, yun, nakapagtrabaho ako sa iba't ibang lugar, mostly related sa field ko. And etong Salam Nature's Farm po kasi, kung saan ako nagatrabaho ngayon, dito po, ang may-ari po nito is tita ko, which is kapatid po ng tatay ko. And ever since then, ever since I think college pa or pagkatapos ko mag-graduate ng college, parang sinasabihan ako ni tita or nagtatanong siya if gusto mo ba magtrabaho dito sa Salam as a trainer. And then all these years, parang gina-consider ko man din po. And yun, nagkataon last May of this year lang, doon na po natuloy. Lumipat ako dito sa Ipil at yan, dyan po nagsimula ang aking experience. Siguro pwede ko sabihin sa mundo ng agrikultura. Yes po. Pero yun po ang background ko. Oo. So, hindi talaga siya yung first, parang idea ninyo na gagawin ngayon sa present time
So, parang si tita talaga. So, shout out po kay tita Yeah, shoutout po na kay tita. nag-introduce sa inyo. And napansin ko po yung punto po ng pagkakabanggit natin, it's salam. Ano po kaya yung Salam meaning po. nito? Salam? Yung Yes, nature's salam farm. po. Yeah, salam. Yes Parang po. mali yata yung Ang basa ko kanina. Salam yata yung okay lang, nabanggit ko. okay lang po. So, yeah. Ano po kaya yung ibig So sabihin? ang salam po is an Arabic word which means peace. And yes, because kami po, we view ourselves and we identify as a Muslim farm. We are actually working to be halal certified po. And that is basically our identity because I believe dito po sa Zamboanga Sibugay or even Zamboanga Peninsula as a whole, mabibilang lang din po ang mga Muslim farms or farm schools. And so yan po ang background basically ng farm po. And ako po, Muslim po ako. I come from a Muslim family. And of course, si tita ko po, ang may-ari ng farm is Muslim din po. So yun po. Salam means peace. So, sa inyo pong pagpasok sa inyong business venture na ito, which is yung ating Salam Nature's Farm, natagpuan naman po ninyo ang inyong kapayapaan o peace. Yes po. Yes po. Okay, so more on that po, siguro i-share natin yung mga tanim and yung mga products po natin. Bigyan lang po natin ng idea since radio po ito, yung tagapakinig po natin, i-visualize, let's help them visualize po yung gaano po kaya kaluwang si farm, ano yung matatagpuan dito. So ito pong farm or Salam Nature's Farm, it's about 5.5 hectares po. Ang main product namin talaga is rice. Meron po kaming 2 hektarya na ang purpose niya is para talaga sa rice production. Aside from that, ano rin po kami, we are accredited sa ATI or Learning Site for Agriculture kami, as well as connected din kami sa TESDA. So that's kind of our ways of making money po. Sa TESDA, we have 3 qualifications, which is the agricultural crop production, organic agriculture, tsaka production on high quality inbred rice. As for production po, mostly sa production namin is for personal consumption. So including dyan, we have yan mga talong, meron kaming okra, lettuce. Tapos, but again po, most ng mga pinoproduce namin at this point is for personal consumption. Meron din po kaming livestock, meron din pong mga small ruminants. But now, since we are in the process of becoming certified or becoming a certified organic farm, hindi pa po kami masyadong nagfo-focus sa mass production as well as selling. In terms of selling, sa rice po talaga kami nag-focus. Sa rice and sa training. As for sa mga commodities namin, more on personal consumption po. Okay, so sa ating pag-establish po ng mga training and yung mga matatagpuan natin commodities and as well as yung livestock din po natin, Sir Mad, dito naman po sa ating tinatawag na, since syempre yung topic natin is on the training of trainers on Farm Business School. Ano po kaya ito? Tsaka sino po ba yung parang mga naging essential para ma-invite po tayo sa training na ito? So ang nag-invite po sa amin sa training on Farm Business School is ang ATI 9 po. Or I guess pwede ko pa i-shoutout sila Ma'am City. So shoutout po kanila Ma'am City. And yes, ang Farm Business School, ito po ay nagfo-focus para bigyan ng kaalaman ng ating mga farmer at ang mga tao po na involved in the agricultural field and sector para mas mapalawak ang kanilang kaalaman when it comes to the business processes or essentially what happens po pagkatapos ng production. Kasama na po dyan ang record keeping, kasama na po dyan ang management, as well as creating linkages po. So marami po kaming activities during the Farm Business School training. At for me, again po, since hindi man po agriculture ang aking background, medyo malayo po ang aking background, marami po talaga ako natutunan sa training namin sa FBS. And so sa ating FBS training para dun sa mga interested, sa mga open siya sa hindi lang agriculture yung background, kagaya nga po na experience dito ni Sir Mad. And kung meron ka mga zero to basic knowledge, ay surely na-enhance po ito through our training program na ito ng FBS. And siguro po, bukod dun sa ating mga taga-ATI 9 na na-mention natin earlier, pwede po ba natin i-shoutout yung batch na na-attendan natin? Ano po bang batch ito pala, yung nakasama nyo? I believe ito po ang batch 2, kung hindi po ako nagkakamali.
This was conducted po last month lang, from September 2 to 11, dito lang din sa Ipil, ang Municipality of Ibel sa Manga Sibugay. So shoutout po sa mga kasabay ko mag-training. And as a trainer namin, si Sir Nino. Nabanggit niyo na po kanina, Sir Mad, yung mga ilan sa topics. Alin po kaya dito yung feeling niyo yung bukod sa nagustuhan niyo, syempre, yung mapapakinabangan po natin back sa ating Salam Nature's Farm? Ang isa po kasi sa main activities namin during sa training is yung paggawa po ng farm business plan. Actually, pagkasimula pala ng training, sinasabi na nila yon at parang binibigyan na nila ng importansya ang farm business plan. And so I think it was on the second or before the last or second to the third last day of training, doon na po kami nag-present ng farm business plan. At marami po ako natunan because nagbigay po kasi sila ng template at of course tinuruan po nila ano ang purpose ng farm business plan. Pero doon ko po talaga naintindihan kung gaano ka-importante ang pagplano. Lalo na pag pinapag-usapan ang farming, pag pinapag-usapan kung anong mga commodities meron tayo, sa sakto at sa wasto na pagplano, sa saktong pagplano rather, diyan po talaga natin masasabi at diyan po talaga natin yan po ang pwede natin gamitin para gumawa tayo ng mga desisyon sa mga bagay-bagay po. So yun po yung farm business plan. Yun po yung talagang marami akong natunan. At para sa akin din po, nakikita ko ang importansya nito. At para sa akin din, the more people na maturuan natin ng farm business plan, lalo ng ating mga farmers, the better po. Because it helps their decision making. Nararamdaman po namin yung inyong enthusiasm mula sa natutunan natin and for sure na talagang mapapakinabangan natin back sa ating Salam Nature's Farm. And you are, of course, ang designated trainer ng Salam Nature's Farm. Sir, pwede po ba nating i-share yung yung kumbaga expertise po natin, yung specialization po ninyo bilang isang trainer? Parang hindi ko po masyadong na-specify kung kailan po kayo nag-start talaga as a trainer po for our Salam Nature's Farm. Actually, I'm in the active process pa po, ma'am, of gaining my TMC para makaturo na po ako sa mga test na qualification namin. But so far, nakatapos na ako ng training sa ATI sa high quality or production of high quality inbred seeds. At ilang beses na rin po ako nakapunta sa mga community namin kung saan kami po ay service provider para makatulong po mag-facilitate. So far po, ang specialization ko lang, or at least ang training na nadaanan ko pa lang is high quality production ng inbred rice. And meron na din po akong NC2 sa organic agriculture, and yan po, so susunod, magkuha na rin ng qualification sa agri-crops. And pag meron na po akong NC or TMC, Trainers Methodology Certificate sa TESDA, pwede na rin po ako magturo sa mga TESDA qualifications namin dito sa farm. So basically po, I'm still in the active process of gaining my credentials para makaturo po dito. At alam naman natin na learning never stops kahit pa sabihin na natin tayo na din ay mga trainers na nagtitrain. We continuously undergo yung mga para ma-enhance pa tayo lalo. Kasi yun naman talaga, you cannot pour from an empty cup. So nabanggit din natin earlier, Sir Mad, na Maza, tayo po ay learning site for ng ATI. So gusto po namin malaman paano po kayo na-accredit ng ATI, and of course, yung sa kaugnayan po nito na maibahagi po natin yung learning din natin sa mga kapwa natin magsasaka. During that time po na na-accredit kami sa ATI, wala pa po ako dito because we were accredited back in January 9, 2020. During that time, college student pa po ako. Nandun pa po ako sa Jensen. Pero sa pagkakaalam ko, because hindi naman talaga na-share ni Tita ang buong story or buong background ng Salam. Essentially, nakilala niyo po yung farm manager namin, si Sir Juanito Tagtong. I-shoutout ko na lang siya, si Kuya Juanito, our farm manager. So yun po, nagkakilala sila, and then eventually, nag-start ang mga connection nila, and then that's where they got to meet the people from ATI, sila Ma'am City, sila Sir Nino, and that's when sila Ma'am City nag-suggest sila na going learning site for agriculture, etong farm ni Tita. Because at the beginning, ang plano naman talaga ni Tita is for production lang talaga, or for self-consumption itong farm niya. And then yun, parang it was an organic process po.
na na-establish ang farm, na-accredited sila sa ATI, and then soon enough sa TESDA. And yes po, ngayon, whenever there are training sa ATI dito sa Municipality of Ipil, minsan po dito sila nagko-conduct ng activities, dito sila nag-conduct ng ISA, and so on. So, yun po. Ayun. And syempre, bilang tayo learning site for agriculture po ng ATI, tayo naman din po ay syempre sa importance ng pag-undergo ng training. So, in your own words po siguro, ano yung kahalagahan na tayo nga po yung nag-undergo? Specifically, balikan lang po natin kasi ito po yung parang main topic natin, yung sa Farm Business School na training. Maraming training, pero ito po yung Yes po, parang yes po. recent natin na anuhan, na kasama or nasamahan. So ano po para sa inyo yung kahalagahan na nag-undergo po Kahalagahan. tayo? Para sa akin po, importante talaga na lahat ng mga tao or especially ang ating mga farmer, importante talaga na alam nila kung ano ang halaga ng mga produkto na ginagawa nila or pinoproduce nila. At dyan na po natin makita ang kahalagahan or ang importansya. From the fact na meron tayong ideya or meron tayong kaalaman kung ano-ano talaga ang proseso when it comes to production, when it comes to going to the market, or essentially following the farm business cycle. By having knowledge about that or being knowledgeable about that po, we are able to essentially make profit that connects to what we're actually worth. Kasi lahat man po tayo is may halaga man po talaga tayo at lalo na po ang ating mga farmers, syempre alam naman natin na sila masisipag, alam natin na hindi po biro ang pag-farm at etong klaseng training, ito talaga ang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano natin maximize ang profit when it comes to our production. Kasi pwede naman din po natin sabihin na masakit din sa pakiramdam na for example, nag-e-effort tayo, grabe na ang effort at ang trabaho natin, ngunit hindi equal ang bumabalik sa atin. So, diyan ko po masasabi diyan ko po may ugnay kung bakit po mahalaga itong klaseng training nito or ang FBS. Ayan. Para po sa ating mga taga-subaybay at this point, syempre may mga insights po tayong nais iwanan. Una dyan yung pagiging, na-impress lang din po sa akin kung gaano ka-easy po yung approach ng ating mga farm and then yung ating ATI, and kung meron po tayong mga nais na collaborations para po sa mga trainees, ay madali lang po yung ugnayan natin. Parang hindi naman po kayo nahirap. Parang hindi ko na sense na nahirapan kayo dun sa processes na yan. Parang na-inform kayo na merong ganitong klaseng training, tapos attend kayo, tapos ayan, tuloy-tuloy lang yung ating pag-gain ng ating mga knowledge. And with that, siguro, before we wrap up this interview, pwede po ba nating malaman yung mga upcoming plans natin o yung mga plans natin in the future para po sa ating Salang Nature's Farm? So, in terms of our upcoming plans, ngayon po under construction ng aming assessment or assessment center. Because as we know, importante din po to sa TESDA na after maka-training ang trainees, is ma-assess po sila para makakuha sila ng NC2 certification. So, under construction po ang assessment center namin ngayon, as well as ang laboratory po namin. And sa laboratory sa laboratory po namin, we plan to produce biocontrol agents, especially in relation po sa rice production. Limited lang po ang knowledge ko dito. So I don't want to speak too much about that. Baka magmali ako. And aside from that, once we have our organic certification, we plan to focus na sa mass production. And definitely plans are underway para po sa ating Salang Nature's Farm. And with that, sa mga nais po sigurong mga makakontak po sa inyo or may mga katanungan, nais pong dalawin, nais kong puntahan dyan, ano po ba yung contact natin, contact information? Meron ba tayong social media? Pwede po ba natin i-share? Yes po. Yes. Okay lang po na
bigkasin Oo. po ang meron kasi kaming number po. Yes. Okay lang na. Sige Mm-mm. po. So you may contact us. Ito po ang cellphone number. So pwede po kayo magawa ng pen or paper. Yes. 0945-304-8990. Ulitin ko po. 0945-304-8990. At meron din po kaming email, which is salamnaturesfarm@gmail.com. That's SALAMNATURESFARM@gmail.com. At sa Facebook din po, if i-search nyo po, Salam Nature's Farm, I believe po, lalabas naman po yung ang farm namin. Because I don't Sige. think meron man pong ibang Salam Nature's Farm sa Philippines. So yun po. Alright. SALAM. So meron tayong contact mobile number, email, and Facebook page na iniwan ko para sa ating mga interested listeners. And dahil dyan, sir, baka you have a short message po para po sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga Peninsula. First and foremost po, gusto ko lang po magpasalamat sa oportunidad na pinigay sa akin. And actually, to be honest po, wala akong masyado confidence and hindi rin ako sure kung tama ang mga responses ko. But anyways, I'm still thankful for this opportunity. Tapos yun, shoutout na lang po sa ATI, sa inyo po sa Central, sa ATI 9. And of course, kanila tita because nag-travel po sila tita. Si tita ko, farm manager namin, si Kuya Juanito. And yun po. And everyone else sa Zamboanga province. Looking forward to more trainings po sa ATI. I'm as a person po na hindi agriculture ang aking background, I really look forward to trainings po sa ATI. So to everyone, magkita na lang po tayo. Kita-kita na tayo sa susunod na mga training sa ATI. And dito pa yung isang insight ko because of this disposition po no sa interview na talagang people na nagiging involved po sa ating mga trainings with Agricultural Training Institute, they are so eager to learn and napaka-vibrant po. Alam niyo yun, parang wala tayong konsepto na nag-stop na after one training na na-attend natin. It's always a passion to learn, to know, and to share yung yung nalaman natin. And congratulations po sa ating pagpapatakbo po ng ating Salam Nature's Farm. Hello po kay Tita. Sana makadalaw po tayo dyan sometime in the future. Once again Hopefully. po, para sa ating usapan tungkol sa RCEP, Training of Trainers on Farm Business School, nakasama po natin si Sir Muhammad Yusuf Omar, ang trainer po for Salam Nature's Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Kamusta po kayo mga ka-agri? Sa dami ng pagsubok sa bukid, tagtuyot, bagyo, bigla ang ulan, ang tanong, paano tayo mananatiling matatag at maunlad? Ako po si Ella at dumako po tayo muli sa Usapang APA. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga masisipag na magsasaka. Ito po muli ang Usapang APA. Muli ang APA Project ay isang inisyatiba ng Department of Agriculture, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or DOST Pag-asa at Food and Agriculture Organization or FAO sa tulong ng Green Climate Fund. Sinimulan po ito noong 2024 at tatagal hanggang 2030 na layuning patatagin ang sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa harap ng nagbabagong klima. Ipatutupad ang proyekto sa 9 na probinsya sa 5 rehiyon. Apayao, Kalinga, Ifugao para sa Cordillera Administrative Region, Isabela at Cagayan para sa Region 2, Camarines Norte at Camarines Sur para sa Region 5, Bukidnon para sa Region 10, at Cotabato para sa Region 12. Ngayong araw ating ituloy ang ating Usapang APA tungkol sa tinatawag na Climate Information Service o CIS. Saan makukuha ang CIS? Ang DOST Pag-asa, DA at mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng ulat panahon at klima tuwing linggo o buwanan na mapapakinggan sa radyo, sa TV o ibinabahagi ng mga agricultural technician o staff mula sa Municipal Agriculture Office o MAO.
kaya manatili po tayo nakaantabay at makinig sa mga abiso. Tanungin natin ang ating mga agricultural technician o MAO kung may hindi naiintindihan at may kailangan na impormasyon sa pagsasakahan. Ang APA project ay magsusumikap na maghatid ng mga impormasyon at datos na mas mapapakinabangan, angkop at napapanahon para maging epektibong gabay sa pang-araw-araw na gawain ng ating mga magsasaka upang laging handa, ika nga. At tandaan, layunin ng APA project ang matatag at maunlad na agrikultura sa hamon ng nagbabagong klima. Ako po si Ella at muli tayong nakapagkwentuhan. Sa susunod na usapang APA ha, ingat sa bukid mga kababayan. Special thanks to APA National Project Management Office, DA Field Operations Service, DA Agriculture and Fisheries Information Division, DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section, DA Climate Resilient Agriculture Office, DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or DOST Pag-asa, Green Climate Fund. Ngayong araw, pag-usapan natin ang tinatawag na Climate Resilient Agriculture o CRA. Ano ito? Ito po ay konseptong naglalayong isama ang pagtugon sa climate change sa pagbubuo ng mga teknolohiya at pamamaraang pang-agrikultura. Ito ay mahalaga upang kahit may malawakang tag-init, sunod-sunod na malalakas na bagyo o matinding pagbaha, ay may mga pamamaraan upang magpatuloy ang ani at kita ng mga magsasaka. Mga halimbawa ng CRA: paggamit ng binhi na kayang mabuhay sa mainit o maulang panahon, tamang schedule ng pagtatanim, paglalagay ng compost para mapanatili ang sustansya ng lupa, pagtatanim ng iba't ibang pananim sa iisang bukid o crop diversification, agroforestry o pagtatanim ng puno sa paligid ng sakahan. Ang CRA ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito rin ay tungkol sa karunungang ipinamana at pinanday ng karanasan mula sa ating mga ninuno at pinalalalim o pinapalalim pa ng agham. Mainam na magsubok at mag-apply ng mga teknolohiya at practices na climate resilient upang ating matuklasan ang mga paraan ng pagsasakahan na angkop sa ating lokal na kondisyon, kakayanan at mga pangangailangan. Kaya't hinihikayat ko kayo mga giliw kong magsasaka, subukan at pag-aralan ang mga teknolohiya at pamamaraan na climate resilient upang makamit natin ang tunay na matatag at maunlad na pagsasaka at agrikultura. Hanggang sa muli dito lang sa Usapang APA. At narito po ulit ang Unlad Komunidad o UK. Dito ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. At para po sa umagang ito, hatid po ang UK sa atin ni Ma'am Julie Ace Brandon Arbaraw. Siya po ay Information Officer ng InfoAce NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, ibinabahagi natin ang isang mahalagang kwento mula sa InfoAce Unit ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale Up, kung papaano nila pinalakas ang kanilang digital skills upang mas epektibong maipahayag ang mga kwento ng pag-unlad at pagbabagong hatid ng PRDP sa iba't ibang komunidad sa bansa. Noong 18 hanggang 21 ng Nobyembre, nagtipon sa Makati City ang 65 InfoAce communicators mula Luzon, Visayas at Mindanao para sa isang capacity building workshop on digital strategies for development communication. Sa panahon ng mabilis na pagkalat ng disinformation, misinformation at deepfakes, isang tanong ang naging sentro ng pag-uusap sa buong pagsasanay. Papaano tayo makakapagkwento ng totoo, makatao at mapagkakatiwalaan? Sa workshop, tinalakay ang digital marketing strategies, trend monitoring,
community engagement at ang tamang paggamit ng artificial intelligence o AI. Responsibilidad ng mga mamamahayag ang kinalabasan ng AI. Hindi raw kalaban ang teknolohiya. Ito ay kasangkapan lamang. At kahit gaano kabilis ang AI, ang communicator pa rin ang nagtatakda ng etika, konteksto at integridad ng bawat kwento. Sa loob ng 4 na araw, nakapagbuo ang mga kalahok ng mas mahusay na digital strategies, mas malinaw na social media plans, at ang komprehensibong community management approaches para sa PRDP. Hands-on, collaborative, at lubos ng nakaangkla sa pangangailangan ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Ngunit higit pa sa teknik at bagong kaalaman, isang mas mahalagang bunga ang nabuo sa pagsasanay. Mas matatag na samahan ng InfoA storytellers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga writer, media officers, photographers, videographers at editors, iba't ibang rehiyon, iisang layunin. Maihatid ang kwento ng PRDP sa paraang simple, tapat at may puso. At sa kanilang pagbabalik sa kanilang tanggapan, dala-dala nila ang panibagong lakas, mas malinaw na direksyon, at mas matatag na paninindigan sa paghahatid ng mga kwentong nagpapakita ng tunay na pag-unlad sa mga komunidad na tinutulungan ng PRDP. Sa huli, ang digital tools at AI ay mga bagay lamang. At ang tunay na lakas ng komunikasyon ay nagmumula pa rin sa mga taong may malasakit, disiplina at paninindigan sa katotohanan. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP, tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Happy Saturday mga ka-agri! Kayo po ba ay nakapunta na sa Candaba, Pampanga? Batid ba ninyo na sa Candaba, Pampanga ay matatagpuan ang pinakamalaking crayfish hatchery at nursery sa buong Pilipinas? Kamakailan, buong suporta ang ipinagkaloob ng Kagawaran ng Agrikultura sa pagbubukas ng makabagong pasilidad na ito. Pinangunahan ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa bilang kinatawan ni Secretary Francisco Chulorel Jr. ang inaugurasyon ng hatchery na itinayo ng Farm Fresh Early Catch Incorporated kasama ang Dashin Biotech Limited ng Taiwan. Ang pasilidad ay may lawak na 1,280 square meters at may 16 na tangke na kayang maglaman ng tig 3,000 krillings bawat isa. Sa tulong ng circulating filters, mas malinis at mas tipid sa tubig ang operasyon. Dahil dito, kaya nitong makapag-produce ng hanggang 5 toneladang market-size crayfish kada ektarya sa loob lamang ng 6 na buwan, isang malaking hakbang para sa lumalaking demand ng red claw crayfish sa lokal at international market. Ibinahagi ni Farm Fresh Executive Director Rafael Pelayo na target nilang palawakin ang operasyon hanggang 1,000 hektarya at magtayo pa ng karagdagang nurseries sa Laguna, Visayas at Mindanao. Isinusulong na rin ang pagtatayo ng Crayfish Farming Academy na magsisilbing training center para sa mga nais pumasok sa aquaculture. Ayon naman kay dating Candaba Mayor, ngayon ay Laguna Provincial Administrator Jerry Pelayo, napakalaki ng potensyal ng industriya dahil sa unlimited demand nito sa mainland China at maging sa lokal na merkado. Dagdag pa, anya, bentahin ng Pilipinas ang kawalan ng winter season na mainam sa pagpapalaki ng crayfish. Samantala, inihayag naman ni ASEC de Mesa ang magandang balita. Naaprubahan na nga rin ang 2026 budget ng DA
at sinisiguro ng Secretary Chu Laurel na kasama sa mga prioridad ang pagpapalakas ng high-value crops, livestock, fisheries at maging ang crayfish industry. Ngunit kasabay ng oportunidad na ito ay paalala mula sa BIFAR. Ayon kay BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, mahigpit nilang ipatutupad ang BIFAR Administrative Circular No. 001 upang matiyak na hindi magiging invasive species ang crayfish at maprotektahan ang ating likas na yamang tubig. O ngayon alam nyo na at iyan po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Ayun po, so maraming salamat po sa nag-support ng kagaganap lamang na kadiwa ng Pangulo. Naku, last Saturday po kasi ang na-announce namin yung lumang date pa niya. So ngayon, syempre, hindi nyo na maabutan. So dun sa mga nakasakto kung kailan po yung move date niya, which is November 28 to 30. Thank you so much for being with us. Ayun, nakasama po natin siya yung ilan sa mga punong abala kagaya po ng Agribusiness and Marketing Assistant Service. And for the whole month of November, para lang may konting commemoration ng mga ginanap nating activities. Tuwing November po yung National Rice Awareness Month. Dito po hinihikayat natin ang ating mga kababayan na huwag magsasayang ng bigas o ng kanin. Kakain lang tayo, isa sa mga mensahe nila. At napakarami pa pong iba na makatutulong sa atin and of course sa ating mga rice farmers na kapag kakain tayo, sakto lang yung kukunin natin, yung kaya lang nating ubusin at yung pagtangkilik din natin sa mga organic and of course heirloom rice. Yan. And ang ating kampanya na kung tawagin ay Be Rice Responsible. So, ayun nga po, aside sa ating National Rice Awareness Month, ginanap din ngayon buwan ang 11th National Organic Agriculture Month, kung saan ang tema po nila ay kabuhayang OA, kinabukasang OK halina, at kumita sa organikong agrikultura. So, tomorrow po, November 30, meron pong kauna-unahang OA or Organic Agriculture Champions Run sa UP Diliman. So, dun po sa mga nakaabot sa pag-register, see you there po and may the weather be good para sa ating adhikain na ito. And yun nga po, kita-kits po tayo tomorrow sa UP Diliman. And of course, this month din po ginanap yung ating 18th Annual Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Ang tema naman po ng gawain ito ay Bagong Pilipinas, Bagong Bansang Matatag, Makabagong Kilusan para sa klima at kinabukasan. At ginanap din po this month or kinikilala din this month po ang ating National Children's Month kung saan ang tema naman po ay wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. Yun po, yung mga makabuluhan po nating dapat ginagawa instead of kung anumang mga walang kabagay-bagay. Anyway, with all of those things na na-mention natin and for the rest of our programs na inyo pong naumpisahan ngayong araw na ito, kami po ay happy na magkaroon ng oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran through The Maunlad na Pilipino, which is ang ating pong programang pang-radyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries, Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga taga-Genesis, Kabanata 9, talata 13 hanggang 16. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa.
Mula po sa DA or Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami. Lagi po, consistency is key sa aming DZAS family na katuwang namin for this week's episode. Sa dalawa po namin ka-DZAS family na directly po na nakakatrabaho for Maunlad na Pilipino, belated happy birthday din po kay na Kuya Benjo at Ma'am Eileen Valdez. Thank you so much po sa inyong support sa ating program, and I'm happy na ko po kayo, ka-birth month. So, belated happy birthday po sa inyo. Thank you so much, Lord, sa buhay po ng ilan po sa aming mga ka-DZAS family. And of course, panalangin po natin na yung mga lahat po na nakikinig hanggang sa bahaging ito ng ating programa ay okay lang. And of course, lahat ng listeners natin, tara ulit next Saturday, 5 to 6 in the morning. At kasama po ang lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang si Binibining Ira Cruz. Ako po si Ella Arsiaga, ito ang Maunlad na Pilipino, hanggang sa muli magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend! Huwag kang mag-alala, akong bahala sa inyo. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.